Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:06 sa aga. Western Visayas, Manay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo din sa mga asing watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kas mga Western Visayas, sudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabatan sang amon pagserbisyo. Kung daman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kondisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita sa Martes, Disyembre 23, tuwig 2025. Mga biyan, duwa ka adlaw na lang ang nabilin Paskwa na. Sa ginagawa may gugunin nyo tubdob alas 9:55 subong iya na aga. Ako ang inyong alagad, JP Harbas. Sa ating mga sukitan palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Gumanas, Iloilo, kag Subangmaan, sa mga kultura natin sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong matunan. Ginatamyo tuman sa isa kabayad-ayad nga aga ang tanang mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Naragaw po sa atin sa nga pagpangalagad online. Ang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa mabahyan live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo subuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamo mga biyan? Kamusta ang inyong pagpanghanda sa ginapit na pagsulog sa Paskwa? Sa mga kultura naton nga nagabiyahe na karon padulong sa ila sa nitag sa kapuloy-an diri sa probinsya kag sa mga kabanwahanan. Aghalong gid mga biyan ha. Check din ang inyo sining mga salakyan, ang inyo sining mga puloy-an, kag syempre check man ang update sa lakat ng panahon. Iti base bala sa imo sining pagbiyahe. Ginapananaw balik nga magatupa ang mga madamong nga pag-ulan. Na mahimo naman nga magresulta sa pagbaha kag pagkatipahag sang duta. Speaking of baha mga biyan kahapon nga adlaw sa probinsya sa Aklan may na-record nga mga pagbaha particularly sa banwa sang Makato kag Numancia kasunod sa malawig nga pag-ulan nga naeksperyensyahan sa nasambit nga mga banwa. Pagbalunggit sa malawig-lawig na pasensya kaya sa subong nga mga inabla mga biyan ginauman ang pagdugok sa mga pumuluyo sa nalaytuhan mga terminal
pantalan kag mga paluparan. At siyempre, kadungan sini ang pagprodukman sa mga salakyan sa aton nga mga dalanon tungod sa ginatawag na holiday rush kag paghigagaw sa pagpamakal sa mga Noche Buena items subong nga Christmas season. Nagapanduman ang aton sining nga Department of Health na maghalo sa aton sining nga mga pagkaon. Especially sa mga kultura naton nga may mga bulong pa nga ginatumar, maintenance mga biyan nga ginatumar. Dapat na maghalong-halong gid ha, hinay-hinay lang sa mga mamantika kada matamis nga pagkaon. Anong gawin sa atin sining nga Department of Health, dapat nga likawan ang mga matamis kag mamantikaon nga pagkaon sa mga holiday season agud makalikaw sa mga lifestyle diseases. Sunod naman sa Iloilo City Health Office, dapat nga imbis nga prituhon ang mga handa mahimo nga i-bake, kini subahon o kon pabukalan agud makalikaw sa mga mamantikaon nga pagkaon. Dapat malikawan ang mga matamis na pagkaon kag mga sugary drinks. O sa mga kultura natin, wala na gainom sa tubig, puro soft drinks na lang. I-control kay dapat ang kagalingon sa pag-inom sa mga soft drinks kag subuman sa mga hulubog na ininom. Dugang pa niya anuman nga sobra, hindi na manami ang epekto sa lawas gani dapat hagan-hagan or in moderation man ang pagkonsumo sa mga pagkaon sa handa o kung sa Christmas party. Kung hindi gid malikawan, dapat regular na mag-exercise na mag-inom sa madamo nga tubig. Ilaman nga gina-advocate ang pagkaon sa madamo nga utang giban pa nga mga alternatibo nga pagkaon subong nga masako ang handaan. O try to imagine mga biyan ha, kung nga imo sining nga pamahaw, baboy, panyaga, baboy, pagka panyapon, baboy pagid. At hindi takop ang tuig. High blood gid ang kuha naton. Samtang nagapanduman ang aton sining mga katapo sa Department of Health nga sa mga kultura naton nga may mga maintenance na mga biyan nga dapat hindi gid pagkalipatan ang mga maintenance o kung mga ginainom nga mga bulong. Kung may mga naka-schedule kamo mga biyan ng mga inimnon nga bulong, dapat inom gid ini on time. Mabiyan sa atong pagpakalagad subong iya nga adlaw sa Martes. Panginggaw po naton ang atong abyan kikan sa Department of Trade and Industry Iloilo. Particularly mabiyan si Engineer Jonathan Bong Tihida, ang Supervising Trade and Industry Development Specialist sa DTI Iloilo. Ini agad maistoryahan mga biyan ang tuhoy sa mga ginapatuman kag panglunsar ng mga shared service facility o kung SSF diri sa aton nga probinsya. Ano bala ang katuoan sang sining programa sang Department of Trade and Industry kag paano bala ini makabulig sa aton sining nga mga magagmay nga negosyante. Ina ang aton nga hibaluon mga biyan sa aton nga pagpangaragad subong iyang agad. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita kag mga impormasyon nga natipon, mag-check anay kita mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon tungkol ang Pag-asa Iloilo. Ibaloon naton sa mga kultura naton nga magbiyahe subong iyang Christmas season. Ano bala ang lauman nga panyempo in the next few days? Kag ano ang panyempo nga baga pangibabaw sa aton sining lugar subong adlaw. Oras sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time, las 9:15 sa aga. Pilipinas Weather.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga sa sining oras. Papod naton sa piyak na linya. We have Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa Subong Adlaw sa Tuesday, December 23, 2025. Sa Subong, wala magkatama din ang monitor na LPA kung bagyo sa sulod or sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang northeast monsoon nag-aapekto sa may northern kag central Luzon. Easterlies nag-aapekto sa nabiling na bayan sa pungsod. Diri naman sa Western Visayas mag-experience siya katasang magulugal-umon tugtog magal-umon ng kalangatan nga may mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan pangalat o panaguob tugas ang easterlies. May hina-tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast na magadala sang makanay tugtog makasaran na pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng 6:04 AM pag magatunod ini 5:34 PM karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halindres ni Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre. Madam, agad nga salamat. Ma'am Lenore, well expecting nga subong adlaw magasugod na ang pagdiraguso sa aton sining nga mga kulturan sa nunay tuhay nga mga pantalan, terminal kag paluparan para sa pagbiyahe sa Christmas season. Ano bala ang lauman natin, ma'am, nga palyampo sa mga masunod nga mga inadlaw as we move closer sa adlaw sa Pasko? Well, for the next 2 to 3 days, sir, ano man kata, sir, partly to cloudy skies, expected na sir some fair weather condition. May mga pag-ulan, may mga chances lang sa mga isolated na pag-ulan sa hapon or diga sa gabi, sir, tugas ang easterlies. Ayun. Wala man, ma'am, no, siyang ginapananaw na posible pagpagwa sa gale warning that may cause ang cancellation sa biyahe sa aton sining mga sakayang dagat. So far, base sa ating nga weather outlook, sir, wala man. Kaya ang ating nga wind intensity nasa light to moderate. So, ang ating coastal water condition nasa slight to moderate. Ayun. Ma'am, kahapon may mga area sa Aklan nga ginbaha bangod siyang malawig nga pagulan. While we understand generally fair weather kita diri sa Western Visayas, may mga area bala as of the moment nga may mga malawig nga pagulan nga nabatyagan? Well, as of now, sir, may ara nga area nga ginaulan base sa ating nga radar, sir. Sa may Malinaw, sir, may gaulan na akagi na, sir. And sa mga area sa Pandan, Antique, gaulan na. I see. Bali, ano ning cause, ma'am? Ano ning weather disturbances, ma'am, ang nag-trigger sa Ano, sir, ang easterlies na, sir, nagpaulan sila dito. Ayun. Ma'am Lenore Silvestre, madamo gyud salamat sa imo sini nga oras kag impormasyon. Dali abot mga biyan si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Philippine Standard Time, alas 9:09 na sa aga. Sa gihapon nagapamati mo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kaliban pa. Mabiyan as mentioned earlier sa aton sining pagpangalagad, nagapanumdum gid ang aton sining Department of Health sa tanan nga mga kultura naton nga may maintenance nga maghinay-hinay gid sa pagkaon at the same time hindi pagkalipatan nga mag-inom sa inyo sining nga mga tumar nga bulong para sa hypertension. Gimpahaya ni Dr. Amy Marie Gayumali, head sang Integrated Prevention and Control sa Non-Communicable Disease ang DOH Western Visayas sa giniwat nga virtual town hall sa regional office nga sa tiun siyang holidays kung kaisa nagabaylo ang routine kag madamo sang travel ukon selebrasyon ang mga pumulo kag ang paglaktaw ukon pagmisang dose ang bulong ang nagaresulta sa pagtaas ng blood pressure nga nagapataas man sa risiko sa heart attack at stroke. Abiso ni Dr. Amy Gayumali sa mga maintenance nga magpat sa bulong antes ang travel period. Mag-usar sa peer organizers kung phone reminders kag parisan ang bulong sa daily routine. Panugyan man ni Dr. Gayumali nga ang pagsunod sa maintenance makapa-establish ang blood pressure kag
Mapunggan ang kumpiada nga pagsaka sini. Makaparubo man ini sa risgo sa heart attack, stroke, kag kidney damage kag makontrol ang long-term complications. Para sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, that's 9:21 sa aga. Mga biyan, as mentioned earlier, mangiko po natin sa itong pagpangalagad sa mga aga, ang aton sining abyan gikan sa Department of Trade and Industry Iloilo. Si Engineer Jonathan Tihida, Supervising Trade Industry Development Specialist sang nasambit nga opisina. Engineer Bong, maayong aga kag welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagaban pa. Si JB, mga agaman sa imo, at tagdaman sa imong programa, amuman sa mga tagpalamatig sa sinungakan, may agad sa panan. Engineer Bong, sa mga first time nga makapamati sa tinaga nga shared service facility and still not familiar of the program of the DTI, ano bala ang ginatawag naton nga shared service facility o kung ining SSF? Thank you again, Sir JB, sa sining opportunity na pabutyan naman kami, mga palabot naman kami liwat sa mga programa regarding sa shared service facility, DTI. Actually, ang shared service facility sa DTI, inisan na programa, is buligad natin ang mga local agencies na wala iting kapasidad o mag-improve o pamakaal siyang proper na equipment para mag-improve ang ilang product and also produce sang ginatawag natin na standardized na mga produkto bala. So, paagi sa mga programa, matagaan natin sila sa oportunidad na mag-improve. Kag ang ginalawaman natin na kung mag-improve ang ilang produkto, magkataas man ang ilang income. Since shared service facility ini, hindi lang ini ginahatag for the use of isa lang ka grupo o sa particular lang na kundi inintang shared, bisan singo pwede makagamit. Say for example, dobra kita sa mga cakes and other kakanito, wala ikaw sing equipment need, no? Kitchen equipment, hindi mga ato usually kitchen equipment. So, kung gusto may dako order na ginapaabot or kung ligid bisan sino sa facility, kasi dito sila mag-urgas nila ng mga produkto. Ano na siya ang ating katayan. We bridge the gaps ang kakulangan kag wala sing kapasidad na mag-improve sa production because kulang sila sa dami. Ayun. Ano siya ang ating katayan. For sure nangin dako gid nga bulig ini sa mga komunidad, especially sa mga magagmay naton nga negosyante gadaga sugod pa lang sa ila sinitag sa ka mga negosyo. Engineer Bong, may know subong nga 2025 pila na ka shared service facility ang napatuman sa inyo sini nga opisina diri sa probinsya. Sa subong kita na kita 34 ka shared service facilities all over the province. Ini nga mga shared service facilities nag-serve sa line na yung sektor. Line na yung mga banwa. So, sa 34 nga dira, kita na mga equipment para sa aton na local waivers, room movers, sa Metao, sa may Badyangan, sa may Oton. Then, kita sa garments, sa may Lambunaw. May mga facilities, Fab Lab facilities para kung sino itong nabali mo para mo napanugod pa lang, so may Fab Lab kita para sa total team nila. So kung gusto niya mag-crops and furnitures, going lang siya, pwede niya magkasunod sa Fab Lab. Kaya dito mapaskill up, mapa-obra sa protocol. Nihara man kita para sa metal industries, dito sa Tikod na Pass. May mga seaweeds. Actually,
Sir JB dito sa San Dionisio and some other industries na ginalantaw na itong may katulungan kag dapat na suportahan no, sa subong sa sining nga tuig naman niya may aratical patlo ka projects na launch no. So madamdam ito sa June 30 nag-launch kita sa aton para sa pan-rebuild dito sa bahay ngayon no. Para sa nag-focus kita na improve ang aton na local pandan weavers sa may bahay ngayon. And kahapon lang nag-ceremonial opening kita no. Sa aga, kahapon ng aga, nag-opening kita sa New Lucena. Ang ina nga project nato nag-focus sa coconut industry. No? Dira sa New Lucena, may dira ang grupo, the New Lucena Coconut Agriculture Cooperative and other farmers sa coconut nag-produce ang BCO. Pero, ang kabalo mo kita nga para nga ma-expand nilang ilang market, kinanglan nila mag-FDA. So, along with that plan, kapag bulig, kinanglan mo nila sa proper na equipment. So, dira the focus ang aton nga SSF again approve katinatag sa ilan. No? Ang project nito sa Lucena, that is a shared service facility for the BCO and the coconut milk processing. No? Kabalo mo kita Sir JB, ang data, ginabaka na lang natin sa pouch. No? Why nga kita halos kakagod sa to? So, ang muna siya ang direksyon na naging pa natin dira sa may Lucena. And sa hapon, nag-email kita sa may maasin, ini naman yan sa SSF sa processing. And di ba maganda kita maasin, that's the bamboo capital of Panay. Well, pwede na ito bamboo capital of the Philippines because of the vast bamboo dira. So naghatag kita support sa LGU para sa ilang mga bamboo trigger furniture and craft makers na mapadali ang ilang obra sa pag-obra sa ilang mga produkto ng furniture kag mga bahay kubo. So sa Subong, again, including ang inyong duwa, we have existing sang 34 plus ang duwa na ito nga gin-launch kahapon. So, total kita of 36 na tanan ka SSF diri sa probinsya sa Iloilo. Sa kadamo na sa SSF nga natukod sa DTI pinahagiman sa aton sini nga mga pagtingwa katuwang ang mga lokal nga panguluhan kay ginalauman nato na Engineer Bong no nga padamo pagid ang pagabuksan sa masunod nga tuig. Ang kanami pumatian kay wala na sentro sa isa lang ka industry cluster ang shared service facility nga ginapatuman sa aton sining DTI na pang-bahin-bahin ini no depende sa problema o kung kakulangan nga natumod sa inyo sining ahensya. And speaking of pagtumod Engineer Bong, may we know paano ba na kita nagapili sa mga area nga paghahatagan sa sining mga pasilidad? Is it the MSME that will ask for the help or kamo mismo ang nagapanaaw ano nga mga sektor pa sa probinsya ang nagakinahanglan sang sini nga mga pasilidad? Ang selection process nato depende na kung anong emerging kung ano ang mga existing naton ba nga mga industry. So kabalo man kita ang DTI every year patugman kita kanda kita sa trade fair. And every trade fair or every marketing programs, activities ng DTI, may ginalantaw kita ng mga trends. So, kung isa, most of the time, di natin nagkuha sa atong data kung diin kita mag-focus. Kasi, for example, ang buying papers nga, pasaka ang demand, pero ang ila kung nagtahon mo ang production nila madamay because wala sila sa proper treatment. So, nira na ito ang ginalantaw sa amon sa DTI. Plus, may
autonomy man o may demand sa sektor kung gusto nila mag-apply for the project. No? Then, it follows na lang Sir JB yung ginatawag natin na may evaluation process kita dito sa province level. Then, kung makapasa siya sa may sa criteria, no? Ang importante yung criteria din sa shared service facility is the cooperator. So, ang cooperator na depende, LGU siya, XUC, or a group, no? Kung mag-meet niya ang criteria sa SSF, i-proceed sa evaluation ng project na propose niya. Once ganan niya criteria, meaning ang cooperator will mag-manage ang SSF pag may existing siyang income generating program na successfully implementar nila. So, pag mag-meet ang criteria, i-evaluate natin ang project. Then, kung masatisfy ang kanyang criteria, ginadusot for the regional SSF technical working group for approval and for funding of the proposed project. Ayun. So, muna siyang atin so, pwede kami pipili kami, then ginapropose namin. Pero ultimately, ginatagaan man namin sa ligwa ang industry mismo sila ang maglantaw man sa kongre natin to scale up sa mga production. Ayun. Engineer Bong, may we know kamusta ang na-monitor ninyo nga impact kumalin sa ginsugura ng ining shared service facility implementation diri sa atong probinsya? Ano nga mga pagbago ang inyo nga nakitaan sa atong sining magagmay nga mga negosyante? Actually, kadako, Sir JB, sige, kung nantaw na itong pagbago na ang kinalantaw na ito isang income, income, no? O ang sa ibang changes na kabo isang kanibisanti, kundi ang gadako income, gadako improver ang pangaboy nila. Kasubong kung may alam, gadako naging sang ang monitor na generated sa something na project. For the year, as of November, naglabot na kita sobra sa 20 million of domestic sales na generate sa sining 34 na projects sa LGB. Wala pa natin ginatawag ang nindua, no? So, technically, na siya ang siguro mabal ng pagbago sa ng pagbago kabuhis ng mga local producers and crop makers sa Diligon. So, I think these accomplishments yung generate sa SSF, dako din na bagay. The sales translate to capacity sa isa ka negosyante o isa ka panimalay na magpatigayan ng iyan pinanglaman sa factor. Wala na duro kung hindi nga malanta number na building kailangan. Grabe, no? That sales alone speaks volume sa kung ano ka-powerful ko na kadako ang nangin benepisyo sa sining mga SSF nga ginpatuman sa inyo sining opisina sa nunay tuhay nga lugar sa atong probinsya. Engineer Bong, may we know na-mention mo kaina, we have 36 na ka mga SSF. Pero inita na Engineer Bong, nagapadayon or operational tugtog karon. Yes, operational pagyapo ng iba sa ang nato ng mga patag sa 2013 hindi na tanan ang gagana pero may mga few equipments pa na ginagamit sa subong. So ano nang through time ang wear and tear sa equipment dira na mas functional sa Japan. Pero of the 34 may mga siguro umambal kung mga 5 ka HSF natin that were lost 2013, 2014 a portion na lang ang that equipment sa Japan. Pero at least masigit pag
Other than the facilities nga ginahatag sa idalom sa sining nga programa, Engineer Bong, ano pa nga mga suporta ang ginapalabot sa inyo sining nga opisina to see to it nga masustain sa aton sining nga mga beneficiaryo ang mga bulig nga ginpalabot sang DTI Iloilo? Okay. So, once sa isa beneficiaries natin and also the cooperators, pagkitan ng aside sa recruitment na may mga capacity building program kita na ginapatigayon para mag-scale up ang products ng ating mga beneficiaries and also to help them magbaligya constant man yearly man ang atong ginapatuman mga marketing activities, promotions, even ang kakanda kita sa mga producers needs buyer ang atong business to business ng mga activities. We gather them in one venue tapos dira sila mag-transact. We even invite ang mga buyers dito sa national level. Pinadala natin din. I think from next Iloilo ng September, mayara kita apat sa institutional buyers na halin sa Manila na din-imbitar natin na magkatuhan lang dapat mamakal sa mga produkto sa ating mga producers dito sa Iloilo. And in fact, may ara na kabalik-balik na. No? Like ang atong clear bamboo crops, padayon na sila display man dito sa mga because of that initiatives. Then, may engagement between kita sa aton beneficiaries pagkadto sa aton yung ginatawag na champion industries nila ang atong big brother, small brother na concept. No? So, ginalink natin sila para mabuligan sila sa ilang pagbaligya sa ilang produkto. And at the same time, may capacity building program kita na magbulig pag-build pa sa ilang pag-produce sa ilang product. Pag-launch ang bago ng mga produkto through the product development programs ng BDI. Ayun, it's good to know nga wala nagauntat sa paghatag sa mga makinarya ang bulig sa DTI sa dalom sa sining nga programa. Kadungan sa pagpanabot sa mga pasilidad, ang pagsiguro nga may insakto nga ihibalo ang aton sining nga mga kuturan agud nga magamit nila sa pangmalawigon pa nga tion ang ini nga mga bulig sa aton gobyerno. Engineer, na-mention man kaina that even the ordinary MSME may avail sa sining serbisyo sa shared service facility. Inibala nagakahulugan nga bisan hindi ka miyembro sang isa ka kooperatiba nga ginahingadlan nga beneficiaryo sa sining nga programa. For example, you are living in Northern Iloilo pero ang pasilidad na hamtang iya sa malayo nga lugar, covered sa gihapon sa probinsya, mahimo sa gihapon nga mag-avail sa sining nga serbisyo. Yes, sir. It's okay na, no? Pwede because we're operating under a shared system. So, shared system means shared service facility. It's a shared system. Hindi pwedeng hindi pwedeng ang ownership o ang use is for the one group intended na magkamit. So, open siya sa public. Ang mechanism natin sila, may scheduling lang. May scheduling kita sa paggamit ng equipment. Tapos mayroon lang kita ginatawag na tooling fees. Tooling fees na ito yung gina-come up sa kada shared service facility. Ano na siya, para na sa use ng equipment, para sa bayad sa kuryente, para sa maintenance. No? So, pwede gid bisan sino lang. No? In fact, kahapon gani Sir JB sa may maasin kung yung aton dira nga mga target beneficiaries sa mga bamboo crops and furnitures sa may maasin nagambal ang grupo. Wala sa group na din-create sa maasin ang aton Maasin Bamboo Association. Well, in fact, nagambal din sila nga cert kadamo na sa mga traders nga pang baligya sa mga slots nila, bamboo slots na ginabaligyan sa katabanwan, no, na gusto maggamit.
So, kami kahapon na pwede silang kagamit. And nagambal man ang representative sa New Zealand na i-plaster nila ang tariff para sa ordinansa, parang plastado pag wala sing biases wala sa inyo, mas maya ng konkrito kag klaro ang mga fees na itong kasi siyempre may kuryente kita nga ginabayaran kag possibly may mga spare parts kita nga pagabaklong para ma-maintain ang atong mga equipment. So, Ayun. Para mga pabilin man no ang kalidad sa nga mga makina nga ginagamit, so may mga gamay nga sulukton no, sa mga mahimo nga magamit. Sir, right now ba may ara sang SSF sa atong nga probinsya nga nagatanyag sang dokaangay sang educational tour o kung training sa mga nagapanugod pa lang nga mga MSMEs nga aside sa paggamit sang makina o sang teknolohiya, luyag iya matun-an kung paano mismo mag-ubra sang ilang nga mga produkto. Okay. Di na pwede kung kita kita consider building program. Pwede din sila intraman, no? Ang atong mga skill training program na bala Sir GB, skills enhancement programs. So, kung may mga startup o may mga enthusiast, for example, may mga, di ba, may DIY lang sa pag-ubra sa mga lunch na, no? And ara sila sa kabanwa na mayara SSF, pwede lang man sila kakato at tuloy sa mga piso cent. Kag makapapit sila dito, may sila makapresent sila sa mga produkto, makapresent sila sa mga needs, and technically, gina-profile na ito sila. Once nga may ara kita mga programs and activities, ang ating mga nag-isang center staff, nag-isang center counselors, patawag man sila kung willing sila mag-intra. Kaya ang ating capacity building program, gasig-isig naman niya katatuig. Then, may araman kita programa para sa startup communities. No? So, may handle man sila sa curriculum. So, as long as magpalapit lang man sila sa may aton sa diri sa sila sa BTI o dito sa mga kabanwanan sa aton mediation centers, mas okay good para at least makilala at mabalaan naman na may kinanglan sila. Ayun, kanami matian ka very promising sa mga ginatanyag nga serbisyo sa aton sining shared service facilities, and we look forward nga madamong pagig nga mga aspiring and enthusiast ang maganahan nga magsulod ka magtilaw sa nunoy tuhay nga mga negosyo. Let's talk about the plans for 2026. May mga nakalinyada na bala nga mga SSF nga pagabuksan sa tuig 2026, Engineer Bong? For 2026, actually sa 2024, may ara kita anong ka-project na pa-approve sa regional office. No? Aside sa i-propose pa natin sa 2026. So, we're looking forward to this. Meaning, anong SSF projects actually na sa procurement process na kami. One of which is ang aton na Dumangas Barotac mushroom community. Inara sila na napa-approve na sa ng project for their facility kay nag-produce sila sa mga process ng mga mushrooms pero hindi bala ibang equipment na appropriate. So, pwede kita. Second, niyara kita ng peanut processing sa San Joaquin. No? Gina-inventorize ang LGN around half ton ang peanut production. So, nag-scale up naman ang processing dito. So, nagbutang kita another SSF for San Joaquin, focusing on the peanut production. Then we have the batuan and coconut production sa may Patan. The other is ang aton Lambunaw garments, ay siyempre subong ang yakadto na ang garments ay tawag na ito na sublimation process. So,
the third phase ng atong project sa Molanbuna province is ang paghatag sa ila sa sublimation equipment agud to makabulig na ma-reduce ang cost sa ila sublimation ng mga shirts, no? Then we have also another project sa bamboo sa may LGU Alumidjan, no? And the last siguro, if sorry, ano to, may Lambuna kita for Sublime. We have the peanut processing sa may San Joaquin. We have the bamboo processing sa may Alumidjan. Then we have the mushroom sa may Dumangas natin. Then we have the batuan and coconut sa may Batan. And the other one, may isa pa kita, no? So, sorry, ginalipat ako. Pero, na subong ang ating ginapaabot i-establish sa may 2026. Abo na siyang pa-approve doon sa, may arap kita ang national HRJB is ang aton enhancement sa aton cacao and chocolate processing sa may LGU Dinli. May anak kita the existing shared service facility. Now, naguba sa ang main machine na magtabok ang cacao sa tablea at sa chocolate. So, din-enhance na to. Plus, we added another equipment to support ang ilang production. So, that's the 6 projects na napa-update natin and ongoing naman ang procurement. Procurement process. And hopefully by the first quarter of next year, may delivery na ini para ma-launch natin to establish by the second and third quarter of December 2026. Wow. Anong ka komunidad, anong ka shared service facility, kaya nalauman natin, this would translate to more products nga mapabugal ginaton sa mga trade fair, hindi lang diri sa Western Visayas, kundi sa bugos nga Pilipinas, kag subuman sa mga oportunidad nga nagahulat sa abroad. Engineer, luyag naman nga maghatag pa sang dugang nga pamangkot, but we only have limited time left sa atin sila nga pagpangalagad. Siguro ang imo sila nga mensahe sa mga micro, small, and medium enterprises diri sa Iloilo, kag mensahe man sa tanan nga mga luyag nga mag-avail sa inyong serbisyo. Thank you, good Sir JB, no? Kag bago ako malipat, ito ka lang magtanong, Merry Christmas sa inyo sa management and staff sa Iloilo. Registration na empty lang dito na nagpapalabalik natin. No? Sa aton naman sinis, padayon naman ang programa sa BDI aside sa shared service facilities, may mga sectoral assistance kita in terms of capacity building, managerial, and also ang atong skills enhancement program the sige na kada tuig. Ang support sini is ang aton pagig na additional support sini ang aton nga marketing activities, no? Trade fairs, ang aton trade promotions, ang aton business to business activities and other activities na gina-conduct naton mga bulig pa sa negosyo sa kada anything sa dito. Hindi man na because of the limited budget, hindi man na makuhan ka ng JJB, no? Ma-servisyohan, no? Pero, kung sabihin mo lang, kami sa DTI, nag-implementa sa activities para mabuligan ng atong MSMEs. And for those na may sa nambal yung mga kapanugod, nagpangayaw sa mga guidance, may ara kita sa mga negosyo centers sa kada banwa. Pwede lang sila kakadto ka magbisita and mag-inquire, no? Mag-present sila sa ilang mga products and also ang ilang negosyo, no? And totality. So, gina-profile na sa atong mga business counselors kag gina-assessment kung anong needs, then gina-con na siya, no? Gina-database natin in case kung may mga programs and activities, ginatawagan natin sila depende man sa status ng ilang negosyo, no? So, na siya ang ginaobra.
This year, gina-indikar ko man ang tanan. No? Sa moment, Sir JB, nga kita bagong launch nga Coconut Hub. Coconut Philippines Hub din sa may Central Market, no? Sa second floor. This is a project funded by the CFIDP, the Coconut Farming Industry Development Plan, para sa ating coconut farmers and also those coconut farmers na may mga produkto outside sa coconut man. No? Sa second level, sa Central Market, arada ito until the end of the month, pwede ka mo makabisita at makapamakasang ang sari-sari mo natin yung mga produkto. No? And also, I would like to promote sa aton kung sinapublic ang aton Autopam diri sa Kapitolyo, dito sa festive mo sa may Balay Linggo, and ang aton recently naging launchman sa JB na Autopam sa mga LGUs, LGU-ton, sa Alimujan. These are marketing events, activities and programs na naging implementan natin bulig na mag-promote ang product sa aton ng mga MSMEs. Again, salamat din sa imo and Merry Christmas good sa imo sa tanan ng pagpamati. Merry Christmas gid sa Engineer Bong, and thank you for sharing with us ang imo sining oras. Although nga masako-sako na kamuda subong kay last day subong before Christmas, ang aton sining DTI masako gid for sure. Sir Bong, madamo gid salamat sa imo sining oras kag impormasyon kag saliwat. Merry Christmas gid sa imo kag sa DTI Iloilo. Salamat gid Sir JP. There you have it mga biyan, si Engineer Jonathan Tihida, ang Supervising Trade Industry Development Specialist ng DTI Iloilo, angot sa shared service facility nga ginbuksan sa aton sining DTI Iloilo sa probinsya, particularly ang duha ka bag-ong shared service facility mga biyan, ang SSF on bamboo processing sa Banwa sang Maasin, and another for the coconut production naman, particularly for the virgin coconut oil sa Banwa sang Alimujan. We look forward nga ang anom ka ginalauman nga matukod kag ma-turn over nga SSF sa masulod nga tuig in the municipalities of Dingle, municipalities of Batad, municipalities of San Joaquin, no? May ara pagid sang SSF sa Dumangas kag iban pagid nga mga area kaangay sang Alimujan. Ang ginalauman naton nga maghatag pagid sang mas madamo nga oportunidad sa aton maggagmay nga negosyante diri sa probinsya sang Iloilo. Kag gina-imbita duwat sa aton sining DTI ang tanan magbisita sa Philippine Coconut Hub kanahangtang sa ikaduha nga panalgan sang Central Market, ang bag-ong bukas nga Central Market mga biyan. Until December 31 mahimo ka mag-avail sang ila sining mga serbisyo kag mga produkto kag ginaingganyuman sang DTI Iloilo ang pagbisita sa mga one town one product o kun auto hub nga nahamtang sa Festive Mall sa Balay Ilonggo, sa Kapitolyo Provincial, sa Casa Real de Iloilo, sa Banwa sang Uton kag sa Banwa sang Alimujan. Oras sa Radyo Pilipinas 9:54 in the morning. Wala kita sang oras nga nabilin sa atong sining nga pagpakalagad diri na gilamang kutob atong edisyon sa mga daw sang Martes, Disyembre 23, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Sir Rochelle Jones Otero sa studio, kami si Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong ginalaga, JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng